Ito yung unahin natin, mga kababayan. Itong kay Kiko, no? Barsaga at kay Marcoleta. Naku po, sumingaw po ngayon, mga kababayan, yung kanilang plano. Nako, ito na nga. According kasi dito, mga kababayan, may nakarating sa akin mula sa puting uwak. Mula sa puting uwak. Oo. Ito po, mga kababayan, ang nakarating sa akin. Ang nakarating sa akin, mga kababayan, mula kay puting uwak. Mula kay puting uwak. Ito po ang nakalagay. 8 p.m. Tonight. PDP headquarters. Second floor, Dunya Elena Tower. P. Sanchez Santa Mesa. Puting uwak. Attendance. PDP, Maisog, Kong Kiko Barsaga, Senator Marcoleta, UPI. Ma'am Noemi Desierdo, Katu, maraming salamat po ma'am sa yung super chat. Thank you so much po and maayong gabi po ma'am. Sir, please invite Attorney Torion or a representative of SMNI/KOGC, the President Marlon Rosete. Na-advise ko na din sila ni Prof. Noor at mga flight at mag-flight sila bukas due wake ng father niya. Ito po ay isang conversation na kumakalat ngayon, mga kababayan, sa isang plano nga di umano na gaganapin. Nagaganapin sa post ni Kiko Barsaga. Ayan po ang post niya, mga kababayan. The source of all corruption is inside Malacanang. This country belongs to the Filipino people. And on October 12, we will hold President Marcos accountable for the evil he has committed. #people power, #Marcos resign. Yan po, mga kababayan, ang lumalabas ngayon. Ma'am Dixie Samson, mega love shoutout po at maraming salamat sa yung $5 super sticker. Thank you so much. Nako po, eto na nga, mga kababayan. Ito daw, 2 hours ago lang, post ni Kiko. Ngunit, tapos na yata silang nag-meeting. Kasi bakit? Nag-post na siya ng October 12 malawakang rally daw ito. Nagaganapin. October 12. Ma'am Eva Nareta, Ma'am Galing Artiola, kay Ma'am Ginger T. Ayan. Hello po sa inyong lahat dyan. Naku po, Diyos mio marimar, mga kababayan. Nag-meeting na yata talaga sila. Kasi bakit? Na-post na eh. So, mga kababayan, abangan po natin. Meron daw silang gaganaping malawakang rally para sa accountable ni Marcos, no? Para patalsikin, para mag-resign. Sa pangunguna daw ni Kiko Barsaga together with Senator Marcoleta. Kasi nakalagay dito, hindi ko lang ipakita sa inyo mga kababayan, yung naturang konbo na nakarating sa akin. Galing kay Puting Uwak. 8 p.m. tonight, PDP headquarters, second floor, Dunya Elena Tower, P. Sanchez, Santa Mesa. Attendance, PDP, Maisog, Kong Kiko Barsaga, Senator Marcoleta, and UPI. Sir, please invite Attorney Torion or representative of SMNI/KOGC, the President Marlon Rosete, na advise ko na din sila Prof. Noor at mag-flight siya bukas due week ng kanyang father. Nako po, mga kababayan. Ito na nga, malawakang rally. Kaya siguro, ipinost ni Kiko. Diba? Nako po, Diyos ko, mga kababayan. Ilang tao kaya? Ilang tao kaya ang dadalo niyan? At mapapabagsak kaya nila? Ito sa totoo lang. Mga kababayan, ganito yan. Bigyan ko kayo ng advice. Sa mga gusto pong mag-rally,
Sa mga gustong maglabas ng kanilang saloobin, kung talaga man na may nakita kayo na katiwalian ni Marcos, ni Marcos Jr., ni Bungit, ni Bongbong, ni PBBM, pinangalanan ko na lahat, Bungit, Bongbong, PBBM, Martin, Romualdez Jr., Marcos, Ferdinand. Kung meron man kayong nakitang katiwalian, alam naman po natin na kahit filean po natin ang kaso, hindi po yan tatablan si PBBM. Bakit? Kasi po mga kababayan, si PBBM po ay may immunity. Alam po natin yan. Mga DDS lang ang hindi nakakaintindi ng immunity. Ibig sabihin po ng immunity ay hindi po tatablan. Meron po siyang kapangyarihan na kung saan meron po siyang shield. Immunity. Hindi siya pwedeng makasuhan, hindi siya tabla ng kaso hanggat nasa power siya. Maliban na lang, maliban na lang kung ipa-impeach. At maliban na lang kung sasang-ayunan ng Kongreso at Senado na i-impeach siya. Yun, tanggal siya. Ngayon, kung wala namang sapat na ebidensya, katibayan at patunay na siya ay accountable para matanggal dahil may katiwalian, wala pong saysay yung rally ninyo. Wala pong saysay yung sigaw-sigaw ninyo. Magdudulot lang kayo ng traffic sa kalsada, magdudulot lang kayo ng katagalan sa trabaho ng mga trabahante, magdudulot lang kayo ng lalong pahirap sa mga Pilipinong nagtatrabaho, lalong-lalo na yung mga nagko-commute. Hindi lang nagko-commute, pati mga motorista. Dagdag traffic lang kayo. Okay lang sana kung mag-rally kayo dun sa gitna ng EDSA, yung walang dumadaan. Halos lahat dumadaan. Magkakalat lang kayo ng basura, dagdag lang kayo sa ingay sa kalsada, dagdag lang kayo sa pollution sa labas ng ang babaho ng mga hininga ninyong kakasigaw dyan. Trabaho ng mga tamad yan. Yung mga rally ng rally, trabaho ng mga tamad. Di ba sabi ninyo yan noon, mga DDS, na mga tamad ang mga pinklawan, mga dilawan kasi rally ng rally. Pero ngayon, tignan ninyo, kayo yung paulit-ulit na mag-rally. Kinain ninyo yung mga sinusuka ninyo. Anong sinabi ninyo noon na nagrarally ang mga dilawan? Yung mga oposisyon. Ang sabi ninyo, yan, trabaho, rally ng rally, mga tamad, ayaw magsigalaw, umaasa sa ayuda, mga tamad. Tapos ngayon, kinain ninyo yung sinabi ninyo sa mga rallyhista noon. Diba? Kita ninyo? Pangalawa, ganito yan. Yung pag-rally ninyo kung saan nyo man ganapin yan, Liwasan Bonifacio, pupunta kayo ng Ligarda, pupunta kayo Mindiola, pupunta kayo ng EDSA, hindi po matatanggal si Marcos niyan. Nagpagod lang kayo. Sa totoo lang. Yung pag-rally ninyo dyan sa Mindiola, yung pag-rally ninyo dyan sa EDSA, sa Liwasan Bonifacio, dyan sa harap ng post office sa Maynila, yung nasunog, isa lang ang masasabi ko, hindi po matatanggal si Marcos niyan. Kahit nga punuin nyo yung EDSA ng 2 milyon katao, hindi makakatanggal kay Marcos yan. Ulitin ko. Alam ko na ang mga DDS, bubo kayo. Pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Nakakaintindi ba kayo ng salitang immunity? Sa bagay, bubo nga kayo, hindi nyo naintindihan. Sige, Tagalogin ko. Ibig sabihin ng immunity, meron siyang kapangyarihan na hindi siya tablan ng kaso. Hindi siya tablan ng rally ninyo. Kasi immunity nga di ba? Ang bobo nyo kasi. Ngayon, alam nyo yung rally nyo dyan, para gumalaw yan, para may bunga yan, para may consequences yan, para may kahinatnan yan, para may patutunguhan yan. Ganito yan. Bigyan ko kayo. Bigyan ko kayo ng example. Alam kong bobo kayo, hindi nyo ito maintindihan, pero hindi kayo bungol.
Hindi kayo bulag. Isa lang, kung meron man kayong nakuha na ebidensya, ipunin ninyo lahat. Ebidensya, ipunin ninyo lahat. Laban kay Marcos. Tuturuan ko kayo. Tuturuan ko kayo. Lahat ng DDS, wala akong pakialam kahit mga abogado pa kayo. Kung masabihan ko kayo ng bobo, wag kayong masaktan. Kasi literal ganun kayo. Yung rally ninyo dyan, kahit pa 5 milyon kayo dyan, punuin nyo yung EDSA, hindi tatalabyan kay Marcos, rally lang yan. Anong power ng rally para mapatanggal ninyo si Marcos? Kung meron man kayong nakitang katiwalian, ipunin ninyo lahat. Lahat ng katiwalian. Pagnanakaw, insertion, pagbulsa, ano pa? Confidential fund, ano pa? Yung whatsoever dyan. Yung mga Maharlika business, Maharlika investment, silipin ninyo lahat. Ngayon, kung may makuha kayong katiwalian sa lahat ng sangay ng gobyerno, nasangkot si Marcos Jr., ipunin ninyo. Pag naipon ninyo yan, dalhin nyo sa ombudsman. Pagdating sa ombudsman, doon nyo mapapatunayan na si Boying Rimulya hindi one-sided. Kasi lahat ng ipafile ninyong kaso doon, i-check yan isa-isa. Walang power si Marcos sa ombudsman. Ang ombudsman ay pantay sa lahat yan. Di ba? Pantay sa lahat yan. Kung meron mang sapat na ebidensya, pruweba, papeles, dokumento na nagpapatunay na si Marcos ay accountable sa korupsyon, sa pagnanakaw, at katiwalian, ipunin ninyo lahat. Di ba may mga abogado kayong kasama, hindi ba alam yan? Di ba? Hindi ba alam ng mga abogado yan? Di ba ang daming abogado dyan sa DDS? Hindi ba alam anong proseso? Kawawa yung mga taong magdudonate dyan na igasto sa rally. Pagkakakitaan lang kayo ng organizer. Yan ang totoo. Sa totoo lang ganito yan. Alam nyo, napansin ninyo kung bakit wala nang masyadong nagrarally? Wala nang masyadong sumasama? Bakit? Ganito yan. May nabalitaan ako, kapag sa rally daw, 500 per head. Pero yung mga nagrally na sumama, nagrireklamo. 500 ang usapan, 200 lang napunta sa kanila. Kaya napansin ninyo mga DDS, wala na masyadong sumasama. Pangalawa, kaya wala na pong masyadong rally ang mga DDS, wala nang nagpupundo. Bakit? Kawawa yung nagpupundo. Gagastos ka ng daan-daan libo, milyon para mag-rally, pero walang nangyari. Di ba? Totoo yan. Ako, sponsor. Sige, mag-rally kayo dyan. Magbigay ako 1 milyon. Pagkatapos ng rally, 1-2 araw, walang Marcos na na-resign. Saan ko pupulutin yung 1 milyon kung inubos nyo lang? Sige nga. Saan ka nakakita? Magbibigay ako ng 1 milyon. Sige, mag-rally kayo mga DDS. Kahit bubo kayo. Sige, mag-rally kayo. Ako sagot, 1 milyon sa akin. Tapos, 1 to 2 days rally, walang nangyari. Sa tingin ninyo, pagkasunod rally, may magpundo pa? Tapos, yung 1 milyon ko, na imbis 50,000 katao yun, 300, 400 lang. Bakit? Walang sumama. Ang liit ng budget. Kasi binulsa ni organizer. Kawawa ang sponsor, kawawa ang sumisigaw-sigaw doon. Bubumbahin ka ng water cannon, babatuhin ka ng tear gas, papaluin ka ng batuta ng pulis, tapos ang matanggap mo 200 lang. Pinagkakitaan ng organizer, ginawang uto-uto at tanga-tanga yung mga nagrarally. Tignan mo, ipaglalaban mo doon si Sara, tapos pag binugbog ka ng pulis yan, pinalo ka ng batuta, nasaan si Sara, nanood lang.
Kita nyo yan? Kung ikaw ralihista, sasama ka pa? Nabugbog ka na? Nalunod ka sa water cannon? Tapos 200 lang iuwi mo? Putang ina, magtanim ka kamuti. Di ba? Tapos pag nahuli, makulong pa. Iyak-iyak pa yung magulang mo ngayon doon. Di ba? Nagrally-rally ka doon. Tapos, pag nahuli ka ng pulis, nabugbog ka ng batuta, nabukol ka sa noo, nabugbog yung batok mo, mabiyak yung ulo mo, nganga. Tapos nahuli ka ngayon, tapos natanggap mo 200. Tapos mo uwi yung pag nabalitaan ng nanay mo, nakita ka sa TV doon na hinuli ka ng pulis. Iyak-iyak yung nanay doon, anak, hindi naman kita tinuruan ganyan. Bakit ka sumali dyan? Diba? Tapos yung nanay, iyak-iyak. Yeah. Tapos 500 usapan, 200 lang na uwi. Tapos pag nahuli ng pulis, habang buhay kang kulong, walang 200. Kita nyo yan? Alam nyo, sa totoo lang, mga DDS na nanood sa akin na gustong sumama sa rally, isipin ninyong mabuti. Ganito yan 500. Tapos, kukupitin ni organizer yung 300, 200 na lang. 200. Tapos, pag nahuli ka ng pulis, yung 200 mo, quits na. Tabla. Di si organizer, tiba-tiba. Tapos, pag nakulong ka doon, tutulungan ka ni organizer. Si organizer, hindi ka tutulungan. Bakit? Takot din yan makulong. Kaya napansin ninyo kung bakit wala nang masyadong sumasama ng mga DDS nagrarally. Mabugbog ka ng batuta. Mahagisan kang teargas, bumbahin kang water cannon, tapos makulong ka pa. Tapos yung usapang 500, 200 na lang. Kita nyo, gutom pa yung abutin. Kung nagtanom ka ng kamote, after 3 months, may ma-harvest ka pa. Diba? Yung sinama mo dun sa rally, nakalayo-layo ng nilakad mo, mula Camindiola, papunta ka ng Ortigas, nilakad mo yan papunta San Juan. Kung tinusok mo yung tag-iisang puno ng kamuting kahoy dyan, 1,000 puno dyan, ang dami mong ma-harvest. Kahit idikit-dikit mo tusok dyan, depende na lang sa bubunga, at least may ma-harvest ka. Isasama ka dun sa rally. Putang ina, batutain ka, bukol, biyak ulo, sugat. Bubombahin ka water cannon, pek, baliktad ka pa, sugat-sugat ka pa, lalunod ka pa sa tubig, hagisan ka pa tergas, nagkaroon ka ng hika di oras. Diba? Diyos mio, marimar. Tapos nagkabukog-bunog-bunog ka na doon, nagkapalo-palo ka na, pagkahapon, asan organizer, nawala. Diba? Nawala yung organizer. Sino ako? Kung ako, DDS, manood na ako sa tablet. May cellphone naman ako na tag 13,000, yung Huawei. May cellphone naman ako dyan. Yung Infinix ba yun? Yung ang lalaki ng camera, tagtatatlo. Dinaig pa yung iPhone. 3 kamera malalaki yung Infinix. Manood na lang ako. Tignan mo, binugbog. Si Kiko Barsaga, nangunguna doon, binumba ng water cannon, pinalo ng batuta ng pulis. Buti nga sa'yo. Hindi ka ba napagod? Kita mo? Mga DDS, yan yung turo ko sa inyo. Instead na sumama kayo, manood na lang kay Facebook. Marami namang magla-live niyan doon At least, hindi ka man na sumama, hindi ka man nabugbog. Nanood ka lang. Pagkatapos mo manood, di putang ina ka. Charge muna, tapos na. Di maghugas ka ng plato, magsaing ka, matulog ka. Di tapos. Kaysa pumunta ka doon, pag uwi mo gutom, pag uwi mo nganga, may sugat ka na, may bugbog ka pa. Nagkahika ka pa dahil sa tirgas. Kita mo yan. Yan ang totoo. Di puga na yan. Tapos pagkakitaan ka pa ni organizer, mayroon pa mga vlogger dyan, piso-piso lang para sa mga relihista. Yung mga bubong DDS na OFW, sige, palipad tayo, piso-piso lang tubig. Tapos si vlogger walang binilin tubig, nandun lahat napunta sa kanya yung kita. Pinagkakitaan ni vlogger, di ba si Maui? Kilala nyo si Maui? Yung baklang vlogger ng DDS? Piso-piso lang, piso-piso para sa relihista. Ilan ang palipad, ilan ang Gcash. Tapos yung binili tubig halagang 5,000 lang, yung Gcash 50,000. Naka 45,000 pa yung bakla. Kita nyo yan? Kawawa. Diba? Yan ang mahirap sa inyo, mga DDS. Kaya, ulitin ko
Sabi ni GC Abilido, Kent, bakit buhay ka pa? Ay natural, hindi ako nagigilit. Ang tanong, buhay pa ba si Digong? Oh, kaya sa totoo lang mga DDS, itigil nyo yung rally na yan. Walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Alam nyo yung rally-rally na yan, para lang kayo nagla-live. Tingnan nyo ako, nagla-live ako, nagyayaw-yaw ako, napagod yung bunganga ko, pero hindi yung paa ko. Oh, yung mag-rally ka, naglalakad ka na, sumisigaw ka pa, gumaganon-ganon ka pa. Oh, tapos pag uwi mo, nganga. Oh, di, lahat yan, pagod. Di ba? Sa totoo lang, wala yan. Mga DDS, ang tamang gawin ninyo, ipunin nyo lahat ng ebidensya, dokumento at pruweba na nagnakaw si Marcos. Dalhin ninyo sa ombudsman. Ngayon, pag tumalab yan, tanggal si Marcos pagka-presidente. Pero siguraduhin ninyo na accountable. Siguraduhin ninyo na yung ebidensyang hawak ninyo ay totoo, hindi peke. Bakit? Mukha lang din kayong tanga. Para lang din kayong nag-rally. Yan ang totoo. Walang kwenta yung rally ninyo. Walang kwenta yan. Walang kwenta.